Sa Biblia, may isang kakaibang nilalang na binanggit sa aklat ng Job, Awit at Isayas, ang Leviathan. Sinasabi itong isang napakalakas na halimaw sa dagat na hindi matatalo ng sinuman. Ngunit ano nga ba ang Leviathan? Isa ba itong tunay na hayop, isang nilalang ng kasamaan, o isang simbolo ng mas malaking espiritual na katotohanan? Tuklasin natin ang sagot sa video na ito. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya at mga misteryo ng Biblia. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang Leviathan ay unang binanggit sa aklat ng Job 41, kung saan inilarawan ito bilang isang napakalakas na nilalang sa dagat na hindi maaaring talunin ng tao. May matitigas na kaliskis, nag-aapoy na hininga, at walang sinuman ang makakapigil dito. Sa awit 74, 14, sinasabi na pinatay ng Diyos ang Leviathan at pinakain sa kanyang bayan. Samantala, sa Isayas 27:1, inilarawan ito bilang isang malaking serpiente na tatalunin ng Panginoon sa huling araw. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Leviathan? Isa ba itong aktwal na hayop tulad ng buwaya o isang balyena? O ito ba ay isang makapangyarihang simbolismo sa Biblia? May mga iskolar na naniniwala na ang Leviathan ay maaaring isang tunay na hayop, katulad ng isang napakalaking buwaya o isang sinaunang dambuhalang reptilya tulad ng plesiosaur. Ang iba naman ay naniniwala na ang Leviathan ay isang representasyon ng kaos at kasamaan, isang simbolo ng puwersa ng kadiliman na nilabanan ng Diyos. Ang paglalarawan kay Leviathan bilang isang makapangyarihang dragon na hindi kayang talunin ng tao ay maaaring sumisimbolo sa lakas ng kasamaan sa mundo. Kung gayon, ano ang nais ipahiwatig ng Biblia sa paggamit ng Leviathan? Isa ba itong tunay na halimaw o isang mensahe tungkol sa espiritual na labanan sa pagitan ng Diyos at ng kasamaan? Tingnan natin ang iba't ibang interpretasyon tungkol sa Leviathan sa kasaysayan at pananampalataya. Bukod sa Biblia, maraming sinaunang kultura ang may mga kwento tungkol sa napakalalaking nilalang sa dagat. Ang ilan ay may pagkakahawig sa Leviathan na nagpapakita ng isang malalim na pananaw tungkol sa papel nito sa pananampalataya at kasaysayan. Sa mitolohiyang Mesopotamian, may isang dambuhalang dragon na tinatawag na Tiamat, na sinasabing kinakatawan ang puwersa ng kaos at kasamaan. Sa mga alamat, ito ay tinalo ng Diyos na si Marduk upang maitatag ang kaayusan sa mundo. Samantala, sa relihiyong Canaanite, may isang nilalang na tinatawag na Lotan, na isang pitong ulong serpiente na madalas iniuugnay kay Leviathan. Sa kanilang mitolohiya, ito ay pinalayas ng kanilang pangunahing Diyos bilang tagumpay laban sa kasamaan. Ang mga kwentong ito ay maaaring nagpapakita ng mas malawak na pananaw kung paano itinuring ng mga sinaunang kultura ang mga halimaw sa dagat bilang simbolo ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan. Ngunit paano ito nauugnay sa pananampalataya? Ang Biblia ay madalas gumamit ng mga makapangyarihang imahe at simbolismo upang ipahayag ang espiritual na katotohanan. Marahil, ang Leviathan ay isang paalala sa atin ng laban sa pagitan ng mabuti at masama. Ang paniniwala sa isang higanting halimaw sa dagat ay matagal ng bahagi ng iba't ibang kultura. Ngunit sa pananaw ng Biblia, ang Diyos lamang ang may kapangyarihang talunin ang kaguluhan na kinakatawan ng Leviathan. Kung gayon, may kinalaman ba ito sa modernong pananampalataya? Ano ang sinasabi ng simbahang Katoliko tungkol sa Leviathan? Ayon sa maraming iskolar ng Biblia, ang Leviathan ay hindi lamang isang malaking hayop sa dagat, kundi isang simbolo ng kasamaan. Sa iba't ibang bahagi ng kasulatan,
iniuugnay ito sa mga puwersa ng kadiliman. Sa Isaias 27:1, sinasabi na, "Sa araw na iyon, paparusahan ng Panginoon ang Leviathan, ang matulin at matibay na ahas, at papatayin ang dambuhalang halimaw sa dagat." Dito, makikita natin na ang Leviathan ay inilalarawan bilang isang nilalang na kakalabanin ng Diyos. Sa awit 74:14, sinasabi rin na pinulbos ng Diyos ang ulo ng Leviathan, isang indikasyon ng kanyang tagumpay laban sa kaaway ng pananampalataya. Maraming Kristiyanong teologo ang naniniwala na ang Leviathan ay isang representasyon ng Satanas. Tulad ng ahas sa Genesis na nanukso kay Eva, ang Leviathan ay isang imahe ng kapangyarihan ng kasamaan na sinusubukang pigilan ang plano ng Diyos. Sa aklat ng pahayag makikita natin ang isa pang nilalang na may maraming ulo na kahalintulad ng Leviathan, ang halimaw na lumilitaw sa dagat. Pahayag 13:1. Maraming eskolar ang naniniwala na ito ay isang paglalarawan ng Antikristo at ng kanyang kaharian. Ayon sa tradisyon ng simbahang Katoliko, ang Leviathan ay madalas na iniuugnay sa isa sa 7 pangunahing kasalanan, ang kayabangan, pride. Ito ay nagpapakita kung paano ang kasalanan ng kayabangan ang naging dahilan ng pagbagsak ni Satanas mula sa langit. Sa espiritual na pananaw, ang Leviathan ay isang babala tungkol sa panganib ng pagmamataas at pagsuway sa Diyos. Tulad ng halimaw na hindi kayang talunin ng tao, ang kasalanan ng kayabangan ay hindi maaaring mapagtagumpayan ng sarili nating lakas. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang talunin ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin upang maprotektahan ang ating sarili mula sa simbolismo ng Leviathan sa ating buhay? Ang Leviathan ay hindi lamang isang halimaw sa dagat ayon sa Biblia, kundi isa ring paalala sa atin tungkol sa espiritual na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang imahe nito ay nagpapakita ng hamon na ating hinaharap laban sa tukso, kasalanan at puwersa ng kadiliman. Una, ipinapakita sa atin ng Leviathan na ang kasamaan ay isang puwersang hindi natin kayang talunin ng mag-isa. Sa Biblia, sinasabi na walang sandata ng tao ang makakapatay sa Leviathan. Ito ay nagsasabi na sa ating sariling kakayahan, hindi natin kayang labanan ang kasalanan. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Pangalawa, ang Leviathan ay isang simbolo ng kayabangan at pagmamataas. Sa aklat ng Job, inilarawan ito bilang isang nilalang na walang takot at hindi nagpapasakop. Ito ay isang babala sa atin na ang kayabangan ang maaaring humantong sa ating pagbagsak tulad ng nangyari kay Satanas. Pangatlo, ang Diyos lamang ang may kakayahang talunin ang Leviathan. Sa awit 74:14, sinasabi na pinulbos ng Diyos ang Leviathan at ibinigay ito bilang pagkain sa kanyang bayan. Ipinapakita nito na sa kabila ng kapangyarihan ng kasamaan, walang mas malakas kaysa sa Diyos. Pang-apat, tinuturo sa atin ng kwento ng Leviathan ang halaga ng pananampalataya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaaring makaranas tayo ng mga pagsubok at tukso na tila napakalakas. Ngunit kung ipagkakatiwala natin ang ating sarili sa Diyos, malalampasan natin ito. Panglima, ito ay isang paalala na kahit gaano kalaki ang ating mga pinagdadaanan, ang Diyos ang may huling salita. Ang kasamaan ay maaaring lumitaw na makapangyarihan, ngunit sa huli, ito ay mapapawi ng banal na kalooban ng Panginoon. Panganim, ipinapakita nito ang papel ng simbahan at ng pananampalataya bilang ating pananggalang laban sa Leviathan ng ating buhay, mga espiritual na hamon, tukso at kahinaan na ating kinakaharap araw-araw. Pangpito, ang mensahe ng Leviathan ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang patuloy na lumaban sa kasamaan sa pamamagitan ng panalangin, sakramento at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangwalo,
Tayo ay tinatawag upang maging matatag sa ating pananampalataya at hindi matakot sa harap ng kasamaan. Kung ang Diyos ay nasa ating panig, walang puwersa ng kadiliman ang makapananaig laban sa atin. Ang kwento ng Leviathan ay hindi lamang isang alamat ng sinaunang panahon. Ito ay isang mahalagang paalala na ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa liwanag ng Diyos. Sa ating buhay, maaaring may mga pagsubok at tukso, ngunit sa ating pananampalataya, tayo ay may sandigan. Habang patuloy tayong nabubuhay sa mundong puno ng pagsubok, lagi nating tandaan na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol at sa kanyang gabay, walang halimaw, tunay man o simboliko, ang kayang tumalo sa atin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pananampalataya at mga misteryo ng Biblia. Salamat sa panunood at naway pagpalain kayo ng Panginoon.